po sa bawat isa. Welcome po muli sa 8:60 Morning Devotion at pinabati ko po ang kapatiran nasa ibang lugar po. Ang mga taga-Canada po, kay Sis Eva sa Amerika, kay Mimi G at kay Sis Mary Grace sa mga taga-Japan, Mrs. Mai, Sis Anna, Sis Beth, Sis Gina, Sis Cathy, Sis Karen Joy, Sis Nali. Gandang araw pong muli. Salamat sa araw na ito. Busy man ang bawat isa. Ano po, andun yung part natin na mag-join para po lumago ang bawat isa. Salamat po sa presensya ng bawat isa. At patuloy po tayo. Sabi, hinimok tayo kahapon sa umpisa ng ating araling kahapon. Po yun. Starting line, your new life in Christ, umpisa ng bagong buhay kay Kristo. Ano po? Hinihimok po tayo ng araling kahapon na magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. In spite and despite of everything, maging matatag, stand firm and focus to our goal. Ayun po. Salamat. Muli po, umpisahan po natin sa panalangin ang gawain na kung sino pong nais na mag-lead ng prayer. Sino po ang Sis Karen, ikaw po yung exhorter today. Opo, Ate Lily. Good morning po. Sige po. Start nyo na po sa prayer. Yes, you must. Iba yung kulay ko, Malapit ng panahon po ako dito. Yun po. Mag-pray na po tayo. Diyos Ama ng salamat. Sa langit, O Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon po ulit po, Panginoon, sa pagtitipon-tipon na ito ngayong umaga po, Panginoon. O Lord, sa bungad po, Lord, ng umaga na ito po, Panginoon. O Lord, salamat, O Lord, sa desire po ng bawat isa sa amin po, Panginoon, na unahin ka po, Panginoon, O Lord, bago po, Lord, ang mga errands po namin, kung saan po kami, Lord, pupunta sa trabaho, Lord, magkatid na aming mga anak, O Lord, kung sa bahay man po kami, Panginoon. Salamat, O Lord, sa desire na ito po, Panginoon. Naway po, Lord, ngayong umaga po, Panginoon, kung ano po, Lord, ang iyong turo sa amin po, Panginoon, kung ano po yung aral, O Lord, na ituturo niyo po sa amin po, Panginoon. Tulungan niyo po kami po, Panginoon, na unawain ito po, Panginoon. Tulungan niyo po kami po, Panginoon, paano ito, Lord, may apply sa amin po, Panginoon. Ngayon po, Lord, ako po, Lord, na gagamitin niyo po, Lord, na magsalita po, Panginoon. Guide niyo po ako, Lord, ang aking mabibig, ang aking isip, kung ano po, Lord, ang aking sasabihin. Ikaw po, Lord, ang mapurihan po, Panginoon. Kung ano man po, Lord, ang gagawin ko po, Panginoon. Ikaw po, Lord, tulungan niyo po ako po, Panginoon, na ikaw lang po, Lord, ang mapurihan sa bawat sasabihin ko po, Panginoon. Naway po, Lord, ang makapatiran po namin po, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang kanilang nararamdaman, may sakit man sila po, Panginoon, may spiritual battles man po sila po, Panginoon, Lord, pagalingin mo sila po, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo po, Panginoon. Naniniwala po kami po, Panginoon, sa pamamagitan na yung masalita po, Panginoon, gagaling sila po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa biyayang ito po, Panginoon. Lalo na po, Lord, ang buhay po namin ngayong umaga, sa aralin po namin po, Panginoon. New life in Christ po, Panginoon. Salamat sa offer mo na ito po, Panginoon. At Lord, hindi namin ito kaya, O Lord, na kami lang. At tutulungan niyo, alam po namin, O Lord, na tutulungan niyo po kami po, Panginoon, na unawain ito po, Panginoon. Ito po sa aming panalangin ko po, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Ito po. Amen. Thank you po, Sis Karen Joy. Yan. Sa matagumpay na yung panalangin sa matagumpay na gawain at sa pagtugon ng Panginoon sa iyong panalangin. Thank you po. Thank you, Lord. Amen. Sige po, umpisa po natin ating gawa sa salita ng Panginoon. Sige po, umpisa na po natin. Check lang po. Amen. Ayan, sa nanonood po sa atin sa live. Ito po, tinibuksan ko lang po yung... Good morning po, Brother Paz. At yung isa pa po, hindi ko po makita yung pangalan. May camera po ako, Lily. Meron po. Wala. Wala.
Ay, hindi po ako nakikita. Kilig lang po. Morning, Sis Eden. Sa mga bagong pasok ka na po, good morning po. Sis Karen po ang mag-exhort today. Masama po tayo. Inig. At meron po tayong 3 kapatiran na nanonood sa live. Good morning po sa kanila. Hindi ko po makita pangalan. Magandang umaga po sa inyo at samahan niyo po kami araw-araw. Amen. Sige po, good morning po. Sige, nag-start na po tayo sa pangalawang araw po natin na the starting line. New life in new life in Christ. Yun po no, thank you. New life in Christ, no? Sakto po ito, kakatapos lang po ng Easter. Yun po, no, nabuhay po muli sa Panginoong Jesus. Ang topic na po ito, our new life in Christ, no? Pinaniwalaan na nila po tayo na ang Panginoong Jesus is namatay para sa ating kasalanan. Yun po, no? Kahapon po, ang natopic po ni Ate Lily, the big win. Yun po, no? Panalo yung kung ang ating Panginoong Diyos, ang ating coach, no, sa totoong laban po dito sa mundo, di ba po, no? Ang coach po natin, number 1 coach po na magtuturo po sa atin sa kung paano po tayo mamuhay ang ating Panginoon, gaya po ng isang manlalaro. So, number 2 po, ang number 2 po na binigay po sa atin dito is missing the mark, no? Kagaya nga rin po sa isang laro, di ba po, sa makamundo, kung titingnan po natin ang perspective po ng mundo, kagaya po ng isang laro, di ba po, may time na tatawagin ng ating pangalan, no? Minsan, bibigyan tayo ng pagkakataon, no, makapag-free throw, no? Kagaya po sa isang basketball, di ba po, may mga chance na bibigyan tayo ng makapag-free throw ng bola, minsan hindi. So, kung mapagtagumpayan mo ito, panalo ka. Kung hindi mo ma-miss mo, di talo ka sa isang laro. Sa laro po, literal na laro po, no? Sa makamundong, no? Isa lang po yan, dalawa lang po yan. Is either ikaw ang panalo o ikaw po yung natalo. So, di ba po, dalawa lang po yan. Either win or lose. Pero sa mundong spiritual, no? Si God, ito po ang Panginoong Diyos po natin na ang intention po niya sa atin is gusto po niya lagi po tayong panalo. So, ayaw po niya na lagi tayong mas gusto po niya we should mawin po tayo lahat. So, kaya nga po, di ba? Ibinigay po niya si Jesus na ating Panginoon na mapagtagumpayan po natin ang ating mga laban dito sa mundo. Yung spiritual battle, lalo-lalo na po ngayon, iba na po kung titingnan niyo po, no? Ang mundo ngayon, iba na, compare niyo po 10 years ago, 20 years ago, iba na ang takbo ng pag-iisip ng mga tao. Kasi nga po, ang laban natin, hindi yan sa eye to eye kung ano yung nakikita natin, kundi ang laban natin sa mundo ito ngayon, spiritual. So, if you're weak spiritual, talo ka talaga. So, kaya nga po, andyan, during our weakness, no, sa ating kahinaan, inalaw po yan ng Panginoon para tayo manghina. Ano po ba? Ba't inaalaw po niya? To display yung power po niya para ma-feel po natin na ang kapangyarihan po niya. So, yun po na, no, ang ating laban dito sa mundo, yun nga lang, minsan, yun nga po, nasusubok po ating pananampalataya dahil sa kasalanang likas na sa atin, which is, yung aral po natin ngayon is missing the mark. So, kagaya nga po sa Romans 7, basahin ko po muna yung sa Romans 7, chapter 19, verse 20. No? Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Sabi po dito, pero ang mabagay na kinasusuklaman kong gawin ay siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa atin. So yun pa, ayon nga po sa salita po ng Panginoon, no? Likas na po yan sa atin ang makasalanan. It's, kumbaga, even Christian, ako po, Kristiyano po ako, aminado po ako, nagkakasala pa rin po ako. So, kasi
ginagamit po ang ng kaaway, no? Yung ating mga pag-iisip, ang ating emosyon, no? Isa po yan sa pamamaraan ng kabilikas na po yan sa atin. Pero, at ito rin po, no? Ang Hebrew, ang sin, ang salitang kasalanan po sa Hebrew word, it means to fail, no? Kung ang Hebrew po kasi, ang salita pong Hebreo ay talaga po ang pinanggalingan ng original word po ng Biblia. So, ang salitang Hebrew po ang salitang sin in Hebrew means het, or ibig sabihin in English, to miss or to fail. Yun po ang ibig sabihin po ng kasalanan in Hebrew. To fail, talagang babagsak ka, yun po. Ang standard ng Panginoon is a bullseye that we miss regularly. Yun po, no, parang sa isang basketball po, di ba po, may ring at saka yung bola. Imaginein po natin yung ring, yan yung bullseye, yung standard ng Panginoon, na minsan, yung bola, yan yung tayo. So sometimes, di ba po, kahit MVP man po yan or ano, hindi naman po sila yan lagi nakakashoot po, di ba? So, gaya rin po natin, as a Christian, we fail. Nag-fail rin po tayo, no? Kaya nga po, di ba, ang mga malalaro talagang tinitrain. So, tayo rin po, mga Kristiyano, tinitrain, hinahasa yung ating pananampalataya. So, yes, we miss, namimiss po tayo. Minsan, we fail, there's a sin, no? Pero, andyan, ang good news po dito, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, at sa desire po niya, na gusto niya magkaroon ng personal na relasyon sa atin, ang pamamaraan na yon sa pamamagitan ni Jesus. Yun po na, ang Panginoong Jesus ang magre-redeem po sa atin. Siya ang maging daan paano po tayo manalo at magbibigay po sa atin ng kalayaan sa mga kasalanang likas na sa atin. So, kagaya po, no, Jesus sa nung Easter, nung Holy Week, hindi lang Jesus paid it all. Sana po na kung dapat tayo'y nakapako sa krus, inako na po ni Jesus ang kasalanan yun para sa ating lahat. So, dapat we deserve death, no? Kasi nga po, di ba, napahiwalay po tayo. So, si Jesus na po ang gumawa po nun para sa atin. Si Jesus ang nagbibigay po sa atin ng buhay. Nga po, kagaya nga po sa Ephesians chapter 1, verse 6 to 9, basahin po natin. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. No? Sagit lang po. Mali po pala ako. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinibigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ibig sabihin ay pinatawad ng ating mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pag-unawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. No? So po, no, ang linaw po ng pagkakasabi, no, sa pagmamahal po niya sa atin, no, tinubos niya, no, na tayo sa ating mga kasalanan. At isa rin po sa verse na sabi din po, balikan ko po ulit, no, sa 1 John chapter 1 verse 9. Ngunit kung ipagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at nililinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So yun po, no? Lahat daw po, sabi, lilinisin tayo sa lahat ng uri, ano man po yan, yung kasalanan po natin, no? Kagaya nga po. So, magpakumbaba lang po tayo. Yes, sometimes na nagkakasala tayo, magkaroon lang po tayo ng pagkukumbaba. Sabi natin na ang gusto ng Panginoon, no? Just to confess it to Him, no? Sabihin po natin sa Kanya. It means to confess is ibig sabihin to agree with, no? Magpakumbaba, admit po natin na nagkasala tayo at humingi po tayo ng kapatawaran. Andun yung pagkakumbaba. Lord, alam ko po Panginoon na nagkasala po ako. Yun po, no? Malinaw naman po, di ba, na kung ipagtapat natin ang kasalanan natin, ang promise po niya yon, na patatawarin po niya tayo sa ating mga kasalanan. At nakalinaw naman po, nakasulat po yan sa 1 John chapter 1. No?
tutulungan po tayo ng Panginoon na linisin po tayo, no? So, ang tanong po, no, naniniwala po ba tayo? So, paniwalaan po natin kasi ang Panginoon na po mismo ang nagsabi po niyan. So, minsan po kasi nauunahan po tayo ng hiya. Parang baka ayaw na po akong tanggapin ng Panginoon. Grabe na po yung pagkakasala ko. Yung ganun po, no, tayo na po naghuhusga sa ating sarili. So, paniwalaan po natin, promise po yan ng Panginoon. Sabi nga po, nakasulat. Kahit anong uri man po yan ng kasalanan na nagawa mo. God, open arms po ang Panginoon na natanggapin po tayo ulit sa kanyang kingdom. Just confess it, admit with a humble heart. Kaya nga po, no, kagaya nga po, sa kahapon po, narinig ko po, si Sis Edith po ba yun, no? Ang faith po niya na dyan, yung kumpiyansa po niya, hindi inalis ng Panginoon ang pangalan niya sa Book of Life. That's faith, no? Grabing, yung firm talaga siya, no? Na hindi na, yes, admedado po siya, nagkasala po siya, pero humble heart, Lord, forgive me. Ano man po ng kasalanan ko. Kasi ang Panginoon, God is gracious. Ano man po uri ng kasalanan po niyan, as long as we confess, admit it, na you're a sinner, no? Handang-handa po ang Panginoon. Huwag po nating husgahan ang ating sarili, no? Na, ayoko na kasi po, hindi na ako tanggap sa kingdom ng Panginoon. Po, no? Andyan po si Jesus Christ. Jesus Christ will give us a new life. Po, no? Sabi rin po sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14, sabi po niya, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian na minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating kasalanan. So yun po, no? Pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan through Jesus. No? Siya po nag-sacrifice na po sa atin. We have a new life in Christ. No? Let's work out. Kagaya po ng isang mga lalaro, no? Hasain natin ang ating pananampalataya. No? Andyan ang Panginoong Diyos na tutulungan tayo to hit that mark. No? Na tutulungan na tayo na wag nating ma-miss. Wag po tayo palagi na tutulan po niya tayo na lumayo po tayo sa mga kasalanan. Andyan ang Panginoon na nagising na mag-off cam lang po ako. Andyan ang Panginoon na magkagabay sa atin na wag po tayo magkasala at lagi po siyang andyan. Andyan po siya sa atin na handang-handa na patawarin po tayo. Sabi nga po, ulitin ko po, anong uri, lahat ng uri, wala anuman po yan, gaano kalala, lahat ng uri daw po wala po siya sinabi na kung nag-ano ka lang, nagsinungaling ka lang, ito lahat daw po, ano man po yan, anong uri ng kasalanan man po yan, big or small, no, kayang-kaya po yan. Ang Panginoon, handang-handa po tayong tanggapin as long as we confess it to Him, no? As long kung ilang beses man po tayong nadapa, no? Handang-handa pong ang Panginoon na tanggapin po tayo ulit sa kanyang kingdom. Yun po, yung ko po, no? Yung ma-share ko lang po, new life in Christ. Sometimes when we miss the mark, no? Missing the mark, it means na minsan po nagkakasala po tayo. Andyan po siya. Lagi po tayong tanggapin. Lang po ang may share ko po, no? Maiksi lang po, pasensya na po. So may question po dito, no? Po kasi, basahin ko po dito yung isa pong katanungan po dito. Sabi po kasi dito, sa number 1 po, no? Describe a time when you dropped the ball or fell short when everybody was counting on you. What did it feel like? Ito po, no, sa akin po, no, ang isa po minsan na parang nahihina po ako, ang isa po, ang gaya nga po, ang pag-deliver po nagsasalita po ako. Sometimes, kung babalikan ko po ang mga live, ano ba itong pinagsasabi ko? Ganon po ako. Ano to? Sabi ko ganon. Ganon po. Minsan, inaano po ako ng kaaway na huwag magpatuloy kasi inuhusgahan ko po yung sarili ko. Pero, hindi. Sabi ko, bakit ganon? Alam, may purpose pa ako. So,
tuloy pa rin kasi alam ko po bawat po tayong isa, hinahasa po tayo ng Panginoon. Ba't ako titigil? Yung purpose ko, di ba, ang purpose po natin is to glorify God. Minsan nahiya po talaga ako. So, pero hindi ako titigil. Alam ko ang purpose ko, to glorify Him. Ba't ako titigil? Sa simpleng ganun lang. Kasi lahat po tayo isinahasa pa. Yes, aminado po ako. Even a pastor, no? Magkakamali po yan, even me. Kahit gaano kagaling mag-preach po yan, kahit ako po, no? Posible po ako magkamali. Magkakamali, may chance po magkamali. At isa lang, hindi nagkakamali ang Panginoon through His Word. Basahin po natin ang kanyang salita through the Bible. Mag-pray po tayo kung paano po humingi po tayo ng panalangin, kung paano po niya ipaunawa sa atin ng kanyang mga salita. So yun po minsan ang nag-aano po sa akin, pero hindi, tutuloy po ako. Kasi alam ko yung purpose ko is to glorify Him. At patuloy pa po ako magpapahasa sa Kanya. Minsan I feel short, minsan nagkakamali po ako, pero hindi po yun hadlang. Alam ko, nakikita po niya kung ano po yung laman ng puso ko, kung yung desire ko po na pagsilbihan siya. Yun lamang po, no? God bless po sa inyo. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Andyan po ang Panginoon na handang-handa po tayo. Open arms po siya. Na patawarin po ano man po ang pagkakasala po natin. God bless po sa inyo. Yan lang po ang may share ko po. God bless po. Pasensya na po. Maiksi lang po. Amen, amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Sis Karen. Wala po yan sa sa haba at sa iksi. Okay lang po yan, Sis Karen. Sis Karen, wala po ba akong sound? Meron po. Okay. Sis, share po akong konti. Narinig ko yung sinabi ni Okay, sige po. Ayan. Sobrang, yung humble. Ako po, ganyan din po ako. Pero dahil sabag po sa grasya ng Panginoon, nagpapatuloy. Ganyan, relate much ako sa iyo, Sis Karen, habang may time pa. Na kapag ako exhort, kaya nga pag sinasabihan ko, Sis Janet, ikaw mag-exhort, ayaw ko, kasi kapag naririnig ko yung mga message ko din dati, ano ba yung pinagsasasabi ko? Hindi ako. Kaya may binubulong sa akin ng hindi naman talaga ikaw para dyan. Mag-encourage ka lang, pero hindi ikaw wala kang yung bang marami siyang negative na sinasabi sa akin, hindi ikaw para magmensahe. May mga binigyan talaga na kapatiran na gift para dyan. Sabi sa akin, oo nga, hindi talaga ako para dyan. Hindi ako. Kaya po pag nang marinig ko si Karen, ito po, isa po ako sa nakaramdam ng ganyan. Pero ini-encourage ko po ang bawat isa. Lahat po tayo ibinigyan ng Panginoon ng yung tayo po mga tumanggap kay Jesus Christ. Lahat po tayo binibigyan ng Panginoon ng chance, opportunity to share the word of God. Sabi po sa Matthew 28:19, di po ba? Go and make disciple. Ito po isang ministry sa atin. Tayo mga pinili niya to share the word. At i-equip niya tayo, bibigyan niya tayo ng karunungan sa tulong ng banal na Espiritu. Wala pong pagalingan po dito. Ang magaling lang po si Jesus Christ. Amen. Siya lang po itinataas natin dito, hindi ang ating sarili. Ang gawin lang po natin yung purpose to share the word of God na may humbleness po talaga. Ihayag po natin para po sa isang talento na inihayag ni Jesus Christ, isang talento na isang talinghaga po dito sa Biblia na binigyan hindi ko na po matandaan, pero binigyan po ang bawat isa ng kakayan ng pila. Ano ba yun? Yun na po, si Sis Janet na nakalimutan ko na kung paano paliwanag. Yan po, makakalimutin na po ako. Yung isa itinago lang ang ibinigay sa kanya, ng kanyang amo, ayaw niyang mawala. Sa atin po, ito, initad sa atin ang salita ng Diyos, ipinagkatiwala sa atin ito, at tayo, ang purpose ni God, ihayag din natin ito sa kanila. Na yun, wala man tayong karunungan sa mundo, wala kung ano pa man, pero yung karunungan na itinanim dito sa puso natin, ihayag natin, ipamahagi natin yun. Wag natin tingnan yung ating kahinaan, kung ano man yung nakaraan natin, ang tingnan po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po. Praise God. Salamat, Sis Karen. So, mensahe niyo. Amen. Sis Janet, sige po. Sorry po.
Amen. Maraming salamat. Yes, it's a big encouragement po sa bawat isa, ano? Atin pong pakatandaan, tayo lamang po ang lahat ay instrumento. At tayo pong lahat ay tao, as a human being, we are subject to error. Lagi po tayo magkakamali. So, kapag sinisisi, pare-pareho po tayo, lahat po tayo may ganyan sa ating mga nakaraan. Yung tipong, ba't ko ba ginawa yun? Ba't ko ba nasabi yun? Bakit ganon ang ginawa ko? Hindi po ba? Marami tayong pwedeng pagsisihan na minsan di na natin maibabalik, di po ba? Na halos mag-stop sa atin, maghinder sa atin na magpatuloy. Pero, wag po nating hahayaan. Wag po nating hayaan ang ating nakaraan ang maging dahilan para wag tayo magpatuloy ang mga pagkakamali natin. Tamang-tama po, no? Our topic for today, for our devotion, after ng ating Passion Week and the Resurrection Day, ang living a new life in Christ. Yes, new life po. We are living in the newness of our life. Kaya, kalimutan na po natin ang ating nakaraan. When you say kalimutan, yung mga mali, kalimutan na natin yung pain nito at yung lesson na idinulot nito, maging inspirasyon natin ngayon. Huwag na nating hayaang mamuhay tayo sa nakaraan. We cannot change anything sa ating nakaraan. But of course, we can do a lot sa ating future. Kaya it's up to us right now kung ano po ang gagawin natin para sa magiging future natin. Di po ba? Kung gusto natin maging maunlad ang ating negosyo, work hard today. Di po ba? Kung gusto mong maging magaling sa Biblia, start reading the Word of God. If you really want to know God and to obey Him, start. Kaya nga po, lahat tayo nandito upang mag-aral, magpalakasan, magtulungan. We are not here to criticize one another. At sigurado po, iba-iba tayo ng pagkatao, iba-iba tayo ng paraan ng pananalita, iba-iba mag-iisip natin. Along the way, someone will be offended the way we speak, the way we talk. Pero, it's up to us kung tayo po ay magpapadala sa kanila. Unawain din po natin, sinabi nila yon nang walang masamang intensyon. Bakit po? Because nandito tayong lahat para magpalakasan, magtulungan. Why should I hurt you purposely? Di ba hindi? Ang puso niyan, sasabihan ka niyan, ikokorek ka niyan, mag-share yan, because God talked to her. God talked to him. So gusto lang niyang ipahayag. Ngayon, if you are offended, be honest. I-text mo siya, i-message mo siya, sis, na-offend ako dun sa sinabi mo. Is it really what you mean? Dun mo malalaman na, ay, iba pala. Kaya lang, the way she talks, the way she speaks, tapos nung time na yon you're not in the good mood, di po ba? Yung faith mo medyo nag-fluctuate, nung time na yon, so hindi mo siya na-receive the way God wants you to hear it. It can be discipline, sa totoo lang, dapat discipline ang dating sa'yo, o kaya naman care, pero ang dating sa'yo is scolding. Ano ba to? Di ba? Kaya parang, ano ba yan? Ito na nga yung alam mo ba? If you were in my shoes, you won't say that. O tama ka. If she was in your shoes, hindi niya sasabihin yon. Dahil mararamdaman niya at naunawaan niya yung kalagayan mo. Pero mas maganda po talaga kapag kami yung nagsasalita para sa'yo kasi we can see the big picture. Kapag ikaw yung nasa posisyon, ang nakikita mo lang yung sa'yo, yung hurt mong feelings, ganun po, no? Pero kapag ibang tao, kita niya yung big picture. Yung nanakit sa'yo, ikaw, at yung mga iba pang involved, medyo na-analyze namin yung sitwasyon kasi wala kami doon at wala kaming emosyon. Hindi namin nararamdaman yung pain. Kaya, madali sa amin magsalita. Kaya pag madali sa'yo magsalita kasi wala ka sa lugar ko. Tama po. Totoong-totoo yan. Kasi kita namin ang big picture. So, nakikita namin yung mga possibilities na pwedeng mangyari. Amen po? So, sabi nga po dito, di ba? Sin means, hindi ko po alam tamang pronunciation. Bear with me. Shata o chata in Hebrew. So, nakita ko lang po sa internet. I just search quickly. So, sabi kasi nga, ang topic po natin ngayon is missing the mark. Ano po ba yung mark? Sa ating mga buhay, as an athlete,
if you are, ano pong tawag doon? Kapag ang sport mo ay, ang nasa isip ko lang po kanina pa, bow and arrow. Hindi ko naiisip yung pangalan ng ano. Ano bang tawag dito po sa ano na to? Using flashes. Archery. Yon, Archery. archery. Thank you so much. If you are an archer, ang kailangan mo, salamat po Mimi G, ang kailangan mong gawin is to hit the, ano po yun? Yung gitna nun. You have to hit or strike yung gitna para manalo ka, di po ba? To earn a lot of points. Dapat bullseye. If you are a golfer, dapat magaling ka na ano bang tawag doon? Yung pa-shoot mo siya ay birdie. Di po ba? Para malaki din yung minus mo, yung points mo, di po ba? Tapos, ano pa? If you are a basketball player, kailangan magaling ka sa 3 points lalo na. Di ba? Pag nabibigyan ka ng chance, dapat hit mo talaga yung yung net. O yung basketball na ano man tawag doon, yun na yun, basketball ring net, di ba? Kailangan ma-shoot mo siya doon. Kapag ikaw naman ay soccer player, you should strike the ball doon diretso sa goal. If you miss that mark, kasi may mga mark yan ito ha, dito mo. Ayan, dito. Kapag na-miss mo yan, syempre, you'll never earn the point. O kaya naman, na-hit mo hindi ka mananalo. Di po ba? Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Sinning is not just killing, robbing. The real meaning of sin is missing the mark, failing. Ano po? So kung may goal ka, hindi mo na gawa, hindi mo natupad, you missed, you sin. Ang image kasi dito sa mundo pag sinabing sin is yung makasalanan ka, mamamatay tao ka. Hindi po. Sa Biblia, iba po ang ibig sabihin ng sin. If you disobey. Kasi meron po tayong mga goal na isinet ng Panginoon sa atin. Love your neighbor. And if you miss loving your neighbor, neighbor, ibig sabihin po, we missed yung target natin. Ang target natin ngayon, kailangan magigising ako everyday ng 5 o'clock and I missed it. Ibig sabihin, I sinned. Parang awkward naman sabihin, di lang ko nagising, I sinned. Diba? Kasi po, nakatatak na sa isipan natin na ang kasalanan ay yung mabigat na para bagang naka-offend ka talaga ng tao. Yung, diba, nagnakaw ka, yung robbery talaga sa bangko, yun. Pero hindi natin makita na yung nangupit ka ng piso, kasalanan. Kasi nga, ang image ng sin sa atin is talagang napakabigat. It has to be something, malala, heavy. Ganun po, di ba? Pumatay ka ng tao, drug addict ka. Yung mga ganun po, Pero yung mga maliliit na bagay, we don't see that as a sin. Na isang trick, evil scheme, pandaraya ng kaaway. Para para madaya tayo. Hindi natin alam, we're missing the mark. We're missing the target in our lives. Di po ba? Tsumi no imi wa hazure. Ano po? Mokuteki no hazure. Sore ga honto no tsumi no imi desu. Ehar o alvo. Pecado, significado, pecado, ehar o alvo. If you have a target and you miss it, it means you sin, you missed, you fail. We fail. Ano po? So, hindi po yan ibig sabihin lang na, kurushita kara sugoi na, tsumibito da. Ganon. Hindi po. Kailangan po mabago ang ating pag-iisip. Let's change our mindset about sin. Para po makita natin maging maliliit na bagay, kasalanan. Akala natin, white lies. So, nagiging natin, nakakasaynayan natin. Masakit ang ulo ko. Hindi. Pupunta ako sa clinic kasi papatingnan ko to. Kitang-kitang kamalian, di po ba? Kasalanan, kasinungalingan. Ang bilis po natin yan. Diyan, mama mo, wala. Wala. Tinago. May pera ka, wala. O, di ba? Ang bilis natin. Bakit?
Kahit na maganda o mali ang purpose natin, that is still a white lies. Why cannot say the truth? Ano po? Ang hirap magsabi ng katotohanan. Pwede ka ba ngayon? Ay, hindi. Ayaw ng asawa ko eh. Ginamit pang dahilan yung asawa eh, no? Ay, may lakad ako eh. Di po ba? Pero deep inside, ayaw natin. Ginugamit lang natin yung mga asawa natin. Kahit po ano, no? Kahit sa trabaho, pagod ako. Kaya lang kasi sa trabaho, hindi mo pwedeng sabihin, absent ako, pagod ako eh. Di ba hindi mo masabi yun? Kaya anong gagawin mo? Mag-iisip ka ng dahilan. Kaya alam mo po kapag ako ganyan, sabi ko, God, ayoko magsinungaling, pero ayokong pumasok. God, ano, talaga nagpipray ako, God, what would be the reason? Tulungan niyo po ako. Nag-ask ko talaga sa Holy Spirit, God, Holy Spirit, guide me, guide me. Alam niyo po, hindi naman ako pinifail. God never fails me. Why? Because God knows ang laman ng puso ko, ayokong pumasok, subalit ayokong magsinungaling. Alam niyo po, yung pagising mo sa umaga na, ay may lagnat ang anak ko. God knows you need rest. Amen po? Ano naman, healthy naman yung anak ko, tumatakbo, ganyan. Kaya lang, meron siyang, slight fever, binetso sa amin po yun, So, hindi siya tatanggapin sa nursery. Kasi sa nursery po, pag hanggang 37, 37.5 yata, hindi na pwede. So, hindi ka na pwedeng, hindi na siya pwedeng dalhin sa nursery. So, mag-stay home ka. O kaya naman, hindi dahil sa, kailangan mo magpahinga, you need to do something pala. God can orchestrate things, situations in our lives for a purpose. Kaya wag po nating ipapawalang bahala yung mga nangyayaring maliliit na bagay sa atin. My gosh, I'm late. Diba? Sabi mo, God, na late ako. Yung pala, God protected you for something that will happen, that will occur on the road. Malilate ka na, syempre ibang way ang dadaanan mo, maghahanap ka na ng mga shortcut, gano'n, di po ba? Yung pala, God is leading you. Po, ang Holy Spirit, ginagabayan ka naman niya, hindi ka naman mababangga. Tapos pagdating mo, yes, time card, on time, last minute. Di po ba? Nakarating ka. Hindi po natin alam yung mga bagay na nagagawa ng Panginoon sa atin. Simple things, little things, kung saan niya tayo inililigtas. Kaya wag po tayong magalit minsan, ano ba? Late na ako. Hindi ka pa rin galit na galit tayo sa umaga, po? Stirred much. Grabe. Lumalabas na, di ba, pag hinalo mo, ang isang, inumin, lalabas lahat, iibabaw lahat ng mga, yung mga residue, ganon. Lalabas yan sa umaga, ang mga mamis, stirred na stirred tayo dyan. Lalabas lahat yung mga maliliit na natitira sa puso natin. Di po ba? Ang sigaw, nako po. Pero wag po tayong, magpapadala talaga, Kasi Satan is steering us. At kapag bumigay tayo po ang magsasuffer. Kasi siya taga-tukso lang, tayo ang nalalaglag sa kanyang mga pain. So, kanino babalik yon? Sa ating din po. So, as a Christian, our goal po talaga is to love one another and to serve God with all our heart, all our mind, all our soul. Buong-buo po yan. Kaya kapag naramdaman mo nang naiinis ka, dumating na ba asawa ko? Parang hindi ko naramdaman dumating ni walang hello. Dumating na ako. Na kaagad, naka-YouTube na. Ayan na, nag-i-start ng mga stir si Taning, no? Pero alam niyo po, tayong kakausap sa sarili, no? I will give my husband a time to relax. Pagod yan sa trabaho. Kaya lang tayo kasi, pagod din tayo eh. Ako, pagod din ako sa trabaho. And I have to do these things. Diba? Sa bahay. Sino ba nagsabing magtrabaho ka? Diba? Kailangan kong tulungan eh. It's your decision. So do your role as a mother, as a wife, diba? As a friend. Ano po ba ang dahilan? Ba't tayo ginawa ni God? Diba? Kinuha tayo sa tadyang ng mga lalaki para katuwang. So kapag hindi mo nararamdaman naging katuwang ka, medyo balik po tayo sa umpisa, back to basic. Let's be reminded of our role.
So, nag-agree naman kayo sa isa't isa na mag-work ka, tutulong ka, may purpose ka, tutulong ka sa pamilya mo dahil hindi ka bibigyan ng asawa mo. Sorry po kung may matatamaan, di po ba? Kasi talagang tayo mga Pilipino, ganun. Purpose natin magpadala sa Pilipinas. Pero, iba pong ugali ng mga Hapon, ng mga asawa natin, ano po, na talagang focus ay family. Swerte po ng mga iba na open-handed sila talaga na tumulong sa pamilya. Meron dyan, binili pa ng bahay, ng lupa, ng tricycle, ng jeep, di po ba? So they are blessed. Pero, on the other hand, wala lagi yung asawa nila. Bakit? Busy magtrabaho. Di po ba, no? Talagang ang hirap i-balance ng sitwasyon, no? You have this thing, but you don't have this balance. Okay? Yung iba naman, andyan yung asawa nila palagi, ang sweet, mapagmahal, may time palagi, pero kulang o sapat minsan. Di po ba? So we have to think every situation that God has given us. Kasi po, wala yan yung iba. Kaya pasalamatan natin yung meron and let's strive hard to understand dun sa wala tayo. And let's pray much. Ano po? Para po magkaroon tayo dun sa wala. At bigyan tayo ni God ng wisdom how to manage it. Ano po? Kaya salamat po at congratulations sa mga matatagal na. Sino na po ba dito ang naka 10 years of marriage? 20 years? 30 years? Congratulations po. Dahil po ang ating family, ang ating first ministry. Kapag po ikaw ay well-built sa iyong tahanan, nako po, madali na po sa labas. Kapag gaya mong i-share ang faith mo sa asawa mo, it's so easy to share your faith outside. Napakadali po. Kung kaya mong idisiplina yung mga anak mo, kaya mong maging flexible sa ugali ng 10 anak mo, 10 din yung ugali mo. Diba? Dahil iba-iba yan ang karakter po, diba? At attitude. So well-trained ka sa 10 anak mo. Very flexible ka. Pagdating sa labas, iba-iba makakasama mo sa trabaho, makakahalubilo mo, you'll never miss. But of course, no one is perfect. Meron pa rin. But at least you know, and it's easy for you to accept that I am a human. Di po ba? Tao lang ako, nagkakamali, and I have to forgive myself and others when they miss their target also, when they fail. Lalo na kapag kilala ka nilang masayahin, tapos biniro ka, pero you're not in the good mood that day. Dahil hindi naman namin alam kung meron lang tayong screen dito, nababasa kung anong emosyon natin ngayon, pinagdadaanan natin ngayon, siguro, naku, walang lalapit sa'yo sa araw na yan. Kung meron tayong mga, sino po nakapanood ng Inside Out, kung yan yun yung mark na nakalabas sa atin, kung yung anger, no, yung anger na karakter, yun ang nandyan, kasi anger mode ka ngayon, siguro walang lalapit sa atin, walang magbibiro, wala pang, di ba? Kung naka-heart mode ka ngayon, wow, ang daming lalapit sa iyo, ang daming magtatanong, magpapapray, lahat na po. Pero kung ang aura mo, ang essence mo, ang nangangamoy sa iyo, di ba? Sabi nga ni God, we are the aroma of God. Tapos, ano pa sabi niya? We are the love letter of God. Kung hindi yan ang nababasa niya sa ating pamumuhay, di ba? Yung ating lifestyle nung araw na yon, ibang-iba. Ano ba yung love letter ni God? Baka Leviticus yung love letter ni God ngayon. Hindi naman John 3:16. Baka naman Ezekiel ang nakalagay doon. Baka naman Deuteronomy. Diba? Deuteronomy 28, pero hindi curse, blessing ang andyan nababasa ng mga tao sa buhay natin. Anong klaseng aroma ba tayo? Baka naman mas mabango pa yung aroma ng patay kaysa dun sa aroma na nalalanghap nila. Kaya, wow, huwag tayong lumapit dyan. No? Stinky, di ba? Baka yun naman yung naaamoy ng kapitbahay natin. Kaya naman, napoprovoke natin sila to fail to miss. Maging tayo sa sarili natin. Ba't ba ako ganito? Ay, naku, may TPM ako. Ay, hindi. It's, konengki. Pre-menopause na pala. Kaya gano'n na yung kanilang mga, attitude. Di po ba? So, it's up to us. How are we going to behave? Tandaan po natin, tayo po ay ginawa ng Panginoon for a purpose.
Nagkasala tayo, tinubos niya tayo, and now, we are redeemed. We are living for a new purpose. And we are now living in Christ. Isang bagay po na nagmark din sa akin. Kahapon, I was talking to my co-teacher. Sabi niya, tagal ko namang naririnig to sinasabi, pinipray sa atin Pero, parang first time ko siyang narinig. We were bought with a high price. It's the blood of Jesus. It means the blood that's running to my veins, it's the blood of Jesus. So I must deal it properly. I must live na para bang ako na talaga. When you say in Christ, eto na yun Patay na. 'Di ba? When we are being baptized, yung old self is being buried. And when you stand up, you are attached with Christ. So you are in Christ. Patay na si Jeanette, buhay na ngayon ang bagong Jeanette. Pero hindi na ako ang nakikita kasi pangit makasalanan. And it's Jesus. That's why Jesus looks at us as a righteousness of Christ. In Christ po, talaga, kailangan righteousness na po tayo. Ano nga po yung kantang yon? Niyakap mo ako. Yung nakikita na daw tayo na tayo na daw yung righteousness ni Christ. Kaya, sabi ko, my gosh, para akong I was struck to my heart. Parang biglang nag-flash yung ilang araw kong pamumuhay. Am I living really in Christ? Ouch, di po ba? Pero, sabi nga ni God, alam niya po that we will always miss the mark, miss the target. But as an athlete, as tagapaglingkod ng Panginoon, as a doulos for Christ, as a servant for Christ, hindi mahalaga sa kanya ang pagkabagsak. Ang mahalaga sa kanya yung pagtayo. Paglapit muli sa kanya, paghingi ng tawad, because we are all prodigal son. Children ni God na po. Kaya nga po, hinalimbawa tayo sa tupa because ang tupa, malabo ang mata. Always miss the way, the path. Kaya kailangan niya lagi na may pastol. At ano po ang magaling sa kanya? Pandinig. Kaya mga kapatid, let's activate our spiritual ears. Makinig po tayo sa kanya para wag tayong maligaw. Para po nating mamiss ang ating target, ang ating mark. If it is a goal, hit the goal. If it is the ring, shoot in the ring. Ano po? If you're an archer, hit bullseye. Ano po? Sa mga golfer, hit the birdie. Amen? Mga kapatid, ano po yung katanungang iniwan sa atin ng ating kapatid na sis Karen? Naranasan mo na daw po ba na someone is depending on you and you miss them? Alam ko po marami. Lalo na po sa mga leader, if they are depending on you and you miss, ouch, talaga ang hirap. Ang hirap po, no? Pero, ano po yung sabi niya? When we blow it, what do we have to do to receive God's? Ay, mali. Ano po yung, ayan. Describe a time when you dropped the ball or fell short. Ayan, nagkamali tayo. When everybody was counting on you. What did it feel like? Naalala niyo po nung tayo mga high school, kaya college, di po ba meron tayong mga project and someone relied on you. Tapos on the spot, during the report, naku, kulang. Ayan, may mga project tayo, meron tayong mga experiment, and then you missed. Gustong-gusto ko pa naman noon ng science. Tapos meron kami mga experiment, tapos we missed. Ay, nako, nakaka-down po, di ba? But do not feel downcasted. Wala na po tayong magagawa. Just accept it. Tapos ano pa po yun sa number 2? According to Ephesians chapter 1 verse 7 and Colossians chapter 1, 13 to 14, only God has the power to rescue, redeem, and forgive us from what things that He rescue us.
Oo nga naman, saan ba tayo nire-rescue ni God? Kailangan po alam natin yan, sagutin sa sarili natin. Saan niya ba ako nire-rescue? Kasi okay naman ang pamilya ko. Okay naman trabaho ko. And where? Kailangan ko ba ng saving? Kailangan ba niya akong i-save? Saan? So, kailangan alam natin po yan. Okay? At ang sagot po natin yan is, God save us from the fire of hell. Kaya anumang ganda ng buhay natin dito sa lupa, kapag walang Kristo yan, huwag ka pong mag-aatubili na ipahayag sa kanya ang salita ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na mayaman siya, masaya ang pamilya niya, everything seems so fine. Ang wala pong Kristo, hindi makakakyat sa langit. So, everyone deserve to know the truth. So, what is the attitude of His heart toward each of His people? Di po ba? So, number 3, ito na po yung pangatlo. When we blow it, what do we have to do? To receive God's forgiveness and gain a fresh start. Ayan, you blew it up. Nagkamali ka. Nag-burst out ka sa away nyo. You've said a lot of, mga filthy language, filthy words, hurting words, parang mo daig pa ng pana masakit talaga. Bullseye, fiery pa, umaapoy, talagang tumama na, sumabog pa sa loob ng puso. Parang bullet ng baril, di ba? Double fire. Pag fire mo sa kanya, it hit and it fire again inside. Patay talaga. Ano po? So, when you blew up, ano ang gagawin mo? To receive God's forgiveness. Do not allow ang ating mga guilt. Ay, nako, ang guilt. Hindi po talaga mapatawad ang sarili. Una, sarili, no? Hindi mapatawad ang sarili, hindi makatulog. Wala na, hindi na makakain dahil sa guilt ng sin na nagawa. When she failed, when she missed, dito po sa Japan, ang mga tao dito, karamihan ng Hapon, number 1 nilang naiisip is to kill themselves. Suicide. Nang nakaraan ng 2 to 3 weeks ago lang po, matanda na siya, mag-isa siyang namumuhay, and pension na lang po ang sumusuporta sa kanya. Pero dahil sa sakit niya, hindi niya kayang matustusan na. Ang ginawa niya po, umakyat siya sa doon kasi sa part ng elevator, ito yung elevator sa gilid nun, may mga bintana. Kasi sa veranda, medyo mataas ang matanda na siya eh. So, hindi niya maaakyat yun unless magdala siya ng upuan. So, siguro, suddenly, dumaan sa isipan niya, I'm fed up. Ayoko na. Pagod na ako. So, dun po siya sa may tapat ng, sa bintana, dun siya tumalon. Tumalon po siya from 6th floor. 6th floor. Ang swerte nga lang po niya, since yun ay tapat ng elevator, sa hagdan, may daanan po doon, merong bubong. So, hindi siya bumagsak talaga sa floor, sa sa ground. Nasalo siya ng bubong. So, from 6th floor, parang 4th floor lang yung binagsakan niya. Ay, 2nd floor. So, 4 na palapag po. Alam niyo po, nabuhay siya. And now, nasa hospital pa rin po siya. Pero, makikita natin yung desperate decision ng mga tao dito. Tsaka, lalo na kapag nakautang ng milyon-milyon, talagang sila, harakiri ang tawag doon. Talagang they kill themselves kasi ayaw nilang kahihiyan. Yan ang number 1 po dito, yung sasabihin ng tao. Kaya nga nung nauso yung pandemic, dapat nakamask. Pag hindi ka nakamas, mas talo ka pa nung sasabihin nung tao. Ay, ikaw, sa'yo nang galing, sa'yo nagmula. Kaya nga po may kasama kami sa church, Japanese, mataas ang posisyon niya sa sa company nila. Mula nang nagkaroon ng ganyang mga issue ng mga sakit na yan, hindi na po siya pinalabas ng asawa niya. Kasi mataas ang posisyon ng asawa niya. Ayaw niya na ang sakit na yan ay magmula sa kanila. Ayaw niya na siya yung makahawa. Grabe po, no? So, talagang, isa din po yung reason bakit ang mga bag pare-pareho, ang pagkain pare-pareho dito po. Pare-pareho lahat. Bakit? Ayaw nila ng may masasabing iba. Ay, mas maganda yung ganito. Ay, mas malaki yung baon niya. Sa atin, sa Pilipinas po, hindi, di ba?
palakihan pa nga ng baon eh. Ay, ng pera, di ba? Baon pera, allowance, pagandahan ng bag. Di po ba? Dito po hindi. It has to be the same. Kasi mas matindi ang kanilang, insecurity, yung sinasabi ng tao. Kaya, amen? Salamat po at tayo ay ligtas. Pero tayo po ay ganun din sa paningin ng Diyos, pare-pareho. Amen? Kaya hindi po sa posisyon, if you're a pastor, speaker, a leader, ayan po, wala kang ginagawa sa church. What matters to God is our heart. Amen po? Dahil hindi mahalaga na nagsasalita ka kung hindi mo naman ginagawa yung pinagagawa sa'yo ni God. Ang points mo din nun, ang talent na parang pinagkatiwala sa'yo ay 1, 5, 10. Pero what matters is how you manage that. Amen po. Nag-join si Brother Paz, ibig sabihin, may gusto siyang sabihin. Kanina kasama po natin siya sa live. Ngayon, kasama na natin siya sa GC. So, may nag-hit din sa kanya. Na-bullseye din po si Brother Paz. Kaya, nais niya din po sigurong magbahagi. Ayan. Ito na yung cue. Nagbukas na. Good morning po. Talagang Hindi kasi may time to join. Kaya ayaw ko ma-miss yung message eh. Kaya sa live ako nanood. Amen. Opo. Thank you, Sister Karen. Thank you, Sis Janet. Opo, no, yung question, yung when you drop the ball, no? Ano bang feeling? Alam niyo po, nung bibiyahe na kami, bibiyahe na kami pa uwi. At nung matapos na ang change pulpit, ito po yung nangyari. Nung matapos na ang change pulpit, na-announce na lahat. Alam niyo po, nakalimutan ko yung mga taga-BMC, yung taga-Villa Marina. Kasi pumunta agad ako sa, nagpaalam ako kay Sister Buena. Sister Buena, paalam po muna ako sa taga-Camarina. Sige. So, pumunta na ako dun sa taga-Camarin, kay Ate Rose, ganyan, picture taking. Nakita nila ako na ang saya-saya ko dun. Tapos sila lungkot na lungkot kasi hindi nga daw sila nakapagpa-picture kasi nga nawala na sa kanila, nawala sa mind talaga nila, no? Yung lungkot ang nila, yung lungkot ang na-feel nila. And then, ako din naman ay nalulungkot din, syempre. Kaya lang, na-excite ako sa pupuntahan ko. Ibig sabihin, yung mixed emotion, di ba? Na-excite ako sa pupuntahan ko. Pero, nalungkot din ako. Syempre, nakadevelop na ng relationship dito. Para na nga akong taga rito eh. So, yun. At, alam niyo po, nung nasa van na kami, naging intense ang emotion, no? Naging talagang, yung parang pina-feel na nila yung lungkot nila, no? Pina-feel na nila yung lungkot nila. So ako nadala din ako sa lungkot. Nagkaroon ako ng doubt. Kasi ewan ko ba, bakit nadala ako sa emotions nila, no? So, nagkaroon ako ng doubt. Aminin ko nagkaroon ako ng doubt, no? Hindi na lang kaya ako magpapastor. Sabi ko gano'n. Sabi na iba-iba yung mga insights nila, ang reaction nila kasi isa lang kami sa van eh. Yung van namin hindi pa yung individual seats. Talagang parang jeep na magkaharap kayo. Ganon. So, parang kami nag-uusap, parang kami nag-fellowship doon sa loob. Sabi nung isa, nung elder, lahat kasi mga elders eh, sabi nung elders, wag, i-request ka namin. Ganun. Marami si Pastor Elsa, tahimik na si Pastor Elsa. Tahimik na talaga si Pastor Elsa. Tapos si Terbena, si Chang, iba-iba. Gusto nila manatili, ganun, no? Siyempre, si Brother Popoy, kaharap ko, si Chong Bitoy, nasa tabi ko, tahimik yung mga lalaki, talagang parang disappointed sila. And then, nung kalagitaan na, palapit na kami sa place namin, sa San Jose, palapit na kami bababa. Sabi naman ni Sister Bed, huwag naman brother, ba't ka ba naman nakaisip ng ganun? Ganyan. Alam niyo po, one of the youth nagsalita, no? And this youth is very close to my heart, no? Sabi niya, syempre karapatan ni brother na magsalita ng ganun. Kasi tao din yan eh. Buti ko robot yan. May feelings din yan sa kanyang nararamdaman, syempre. Ewan ko lang kung napamahal na siya sa atin, basta tayo napamahal na sa kanya. Parang tayo din, ang dami nating suggestion. So, yung youth na hindi lang siya nagsasalita, nag-o-observe lang siya, no? Nag-o-observe lang siya.
meron siyang napakalawak, talagang tinimbang niya. Sabi niya, hindi naman natin maiiwasan na makakapag-isip si Brother Aya ng ganyan. Kahit gaano nakalalim sa pananampalataya yan, makaka-feel ng kalungkutan yan, makaka-feel ng ganon yan. No? So, kagaya po na sinabi niyo kanina na buti sana kung meron tayo rito sa noo, no? Buti sana kung meron tayo dito sa noo na alam natin ang kanilang So, ang example na ibinigay ng youth na iyon is talagang pinalawak niya ang kanyang panguunawa, no? Hindi siya nag-doubt sa tao na kahit nakasabi ng gano'n, hindi lang kaya ako magpapastor, no? Kahit nasabi yung gano'n, she understood my feeling. She put her feet in my shoe. 'Di ba? Yung gano'n, yung inunawa niya, pinalawak niya, siyempre makakapsalita yan ng ganyan. Kasi tao din yan, may puso yan, hindi yan robot na hindi yan makaka-feel ng sama ng loob. So yun po ang ibig sabihin doon, no. Minsan tayo kasi lahat kami hindi namin nakamit ang aming expectations, no? Kasi lahat kami gusto magkasama-sama ulit. Pero iba kasi ang pamamaraan ng Diyos, no? So yun ang in-explain ko sa kanila. Iba kasi ang pamamaraan ng Diyos. Malay natin, tinetesting tayo, no? Lahat tayo tinetesting. Ano man ang kailangan lang natin gawin is to follow, to obey kung ano yung kalooban ni Lord. Sundin po natin kasi hindi natin pwedeng sundin ang ating mga sarili. So yun po, na kahit na kalungkutan, we need to follow. Kailangan tayo. Kasi, di ba sabi, paano kung mag-miss tayo, no? We need to set an example kasi, no? Sabi ko sa kanila, ako man din ay nalulungkot kasi gusto ko makasama na kayo. Kasi we had built a relationship, a very strong relationship. Lagi tayong magkakasama. Sa tuwing nag-uusap tayo, wala tayong pinag-uusapan kundi salita ng Diyos. And then, na-realize ko, salamat sa banal na Espiritu, na-realize ko, sayang yung mga itinuturo ko sa kanila kung ako mismo ay makikiayon sa mga suggestion nila, no? Even though napaka-pabor po para sa akin yung mga nais nilang sabihin, nais nilang i-suggest daw, i-request, ganun. Sabi ko, wag po, kasi sayang yung mga natutunan natin sa Biblia na tanggapin ang kalooban ni Lord. Kung ano po yung kalooban ni Lord, maluwag po natin tanggapin dapat. Dapat meron tayong makikita sa atin ang pag-obey, ang obedience. Nakakalungkot man yan. So yun po, kinumfort ko sila na wag mag-alala, Chang. Lalo na si Chang, no? Si Chang talaga. Huwag kang mag-alala, Chang, kasi araw-araw naman tayong magkikita sa fellowship. Sabi pa nga niya sa akin, nakalimutan ko lang. Sabi, brother, i-add mo nga ako sa yung bawat umaga nyo. Di ba lagi kang nagjo-join dyan? Sabi ko, opo, sige. I-add po kita, ipagpaalam po kita sa admin doon na i-add ka para sa umaga. Magkikita tayo araw-araw kahit na nandun na ako. Ayun po, no? Yun po ang request niya. So, naano naman po sila na okay na, yun. And then, nakapag-usap din kami ni Pastor Allen. Nireport ko na lang sa inyo. Kahapon ng umaga, nakapag-usap kami ni Pastor Allen. Kinumusta niya ako. Sabi niya, kumusta dyan? Sabi ko, okay lang po, Pastor. May kalungkutan, pero na-pacify ko na. Sabi niya, ang isa sa reason kung bakit ako tumawag sa iyo is, hindi na kita maihahatid. Sabi ko, bakit po, Pas? Sabi niya, Dahil may magsusundo na sa'yo. From here sa Pampanga to Zambales, 5 to 6 hours. Sabi ko, ganun po ba? And then, from your place to Pampanga, it will take 4 hours. So, pupunta ka rito ng 4 hours, ihahatid kita doon ng 6 hours, magiging 10 hours ang biyahe mo. Oo nga po, Pas, no? So, manggagaling ka na lang dyan. Kasi, mula dyan, hanggang doon sa pupuntahan mo, 5 hours. Sabi ko, opo, Pas, 5 hours. 240 kilometers siya. Halos pareho lang. So yung ibibiyahe mo papuntang Pampanga, idirekta mo na lang doon and then you will add some hours. Andun ka na. Sige po, Pas. So, na lang, kausapin mo lang sila dyan kung sino maghahatid sa'yo. So, nakakalungkot nga, di ba, kamamatay lang ni Nanay Dalen. Lahat sila they took a very long leave sa kanilang mga work. So, ang paghatid doon is kailangan talaga mag-absent. And then, weekdays kailangan nandun ako eh. Kasi
by Saturday, dapat nandun na ako para sa midweek na gawain. And then Sunday, kinabukasan. So wala yung pastor ko doon. Ako agad yung nandun, no? Sabi, walang pastoral doon, wala pang matitirhan. So, pagdating ko doon, maghahanap pa kami ng members na pwedeng merong kahit konting Spot. mahihigan. Opo, no? So sabi ko, sige po. Siya, basta kung merong maghahatid, mas maganda. Pero kung wala, ano ang gagawin mo, Brother Aya? Sabi ni Pastor Allen, sabi ko, magkukommute lang po ako. Sabi ko, magkukommute po ako. So I will wait until Friday, kasi Saturday dapat nandun na ako. I will wait until Friday. Kung wala talaga mag-offer, kasi pas nakakahiya kasi kung mag-request ako na ihatid niyo ako, parang nakakahiya. Alam ko galing sila sa leave. Alam ko galing sila sa ano. Sabi niya, sige, magandang decision yan. Siya, alam mo ba papunta ron? Sabi ko, ay, pwede pa tayong magtanong sa mga bus station. Hindi naman magsisinungaling yung mga driver. Mas sigurado magka-cutting trip ako. Idadaan ako ng Pangasinan. So, na-excite ulit ako. Ano ko, travel adventure na naman. Pangasinan. And then, Ordaneta daw. Sabi niya, habang nang usapan namin ni Pastor Allen eh. So, pupunta ka ng Pangasinan. And then, bababa ka ng bus. Sasakay ka ulit ng bus. Papunta doon sa siguro mga 4 rides ka or 3 rides. Ano ba yan siya? Sabi niya, travel lightly. Magdala ka lang na may susuot mong pangsamba, yung mga Biblia mo, at saka yung gagamitin mo sa preaching. And then, pangsamba, pambahay, yun lang dala mo. Huwag mo lang dalhin lahat. Paalam mo na lang ang na iiwan mo yung gamit mo. Kung paano po yung bigas ko pas, pinapadala po ako ng bigas ni Sister Melda. Sabi niya, maraming bigas doon. Sabi niya, pero kung may ikip mo lang, baka makapasyal kami na San Jose, edi dadalhin natin papunta road sa iyo. Pati yung mga things mo. Opo. So yun po, no, yung kaganapan ka. Pag wala po, at saka nakikita ko hindi na ako magpapatid sa kanila kasi nakakahiya, bukod sa nakakahiya, is kawawa na sila. Ang haba po ng biyahe, 5 hours papunta doon, 5 hours pabalik, so 10 hours sila magbibiyahe. Hindi feasible na magpapahatid. So, since ako ay hindi na babalik, hindi agad babalik, so, magkukommute na lang ako papunta ron. So, yun lang po ang huling kaganapan. It is a privilege to serve God. Yun lang po, no? Nakakalungkot si Chang. At saka ipapalam ko si Chang, magpapa-add daw siya dito sa HCC. Amen po. Ayan, magkikita-kita na tayo. Ganyan ang kagandahan. No? Nung nandyan si Brother Paz, hindi natin sila kasama. Nung aalis na, kasama na natin sila. Hindi po kasi, di ba nung last week, ang daming ginagawa. Yung vigil ni Nanay Dalin, tapos preparation sa anong tawag nito, sa sunrise, nag-practice pa nga sila ng kanta, practice sila ng kanta. Last night, practice sila ng kanta, inabot sila ng madaling araw, tapos pagdating doon, hindi sila naka-perform. Ay dito na lang po sila mag-perform. Maaga po silang gigising, sila yung ating magiging worship. Sila yung mag-worship para kay God. Amen? Ayan po. Thank you po. Salamat, Brother Paz. Grabe, ayan, pinapaghayo. Hinahayo si Brother Paz at sa lugar na hindi niya alam. Ang galing po, ang galing. That is, very encouraging na nangyari sa Exodus. Sa Genesis din. Kaya sa kanila, yung mga katulad natin, kapag tayo pinapahayo, hindi man po ito literal na pumunta ka sa ibang lugar, sa ibang city. Maaring sabihin, umalis ka na dyan sa pabrika mo, pumunta ka sa ibang pabrika kasi hindi ka na nagagamit dyan. Doon ka. Medyo mahirap po doon, God, ayoko. Pero doon kita gagamitin, anak. Magtiwala ka, I'll give you strength. No? Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon kasi siya lang po ang nakakaalam talaga ng mabuti at nararapat para sa atin. Amen po. At in-encourage ko na din po ang bawat isa. Sa GC po natin, you can add a lot. Pwede mo pong i-add yung asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, pati na rin yung galit sa'yo. Pero friend na kayo uli ngayon. But still building up yung nasirang relasyon. Amen. Ayan po. Pwede po. Wala po kaming dito yung asking permission. Wala po.
no permission asked. Pwede nyo pong i-add kahit sino. They are very much welcome sa mga kapatiran po. Ayan, nakita ko nga kanina si Sis Rem, di po ba nag-add sa kanya? Si Mimi, Sweetie Mary, Sis Eva, ayan si Mimi G, ayan si Ate Gina, inad ni Ate Maria, si Ate Leia, inad ni Ate Lily. Ayan po, ang dami po hindi naman po tayo magkakakilala, hindi naman po tayo nakikita personal yung iba. Pero God is really true. His Holy Spirit is really true. Talagang ikinonect niya po tayo. Ang common denominator po natin is the love of Christ. Wala na pong iba. At nakikita natin talaga na kapag ang pag-ibig ng Diyos ang naghari sa puso ng bawat isa, we can love our differences and weaknesses. Tanggap natin as is. Arino mamade, kami sama watashi tachi o aishirete imasu node, tsutsukete ganbarimashou ne. Kono michi ni isshu ni ayunde ikimasu. Tadoritsukeru made. Ayan, tayo po ay sama-sama hawak kamay na lumakad sa daan na inilagay ng Panginoon ng Jesucristo sa atin hanggang makarating tayo sa goal. Tadoritsukeru made. Amen? Yan po yung goal natin, to be in heaven, in paradise. So, lahat po ng nararanasan natin dito sa mundo, pansamantala lamang. Temporary, we're just a passenger. Sabi nga po sa Biblia, may kanta nga po pala, naalala ko, paborito ko yan nung bata pa ako. Sabi niya, minsan lamang akong daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuti at maaring gawin mo ngayon. Di po ba? While we have a chance to do good things for Christ, motivated by love, do it. Kasi hindi natin alam kung gigising pa tayo bukas ng umaga. Tayo po ay manalangin bago po tayo mag-continue sa ating sharing. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, muli sa umagang ito sa napakagandang topic about sin, about missing the mark, missing our target. When we fail, hindi lang po kami, when we fail you, at hindi lang po ikaw, ang ibang tao, mga tao sa paligid namin, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na tunay nga po na umaasa sa amin, hindi lamang, Panginoon, sa pag-ibig, we fail to love them, show our love to them, maging sa pinansyal, we wanted to help, but we are short also, na kami man po, Panginoon, overloaded na kami, halos pasa na namin ng daigdig sa problema dala-dala namin, and we cannot offer, O God, to carry other loads, O God. Forgive us, O Lord, na dapat hindi namin ito dinadala, dapat ibinibigay namin ito sa inyo, sapagkat ang dapat naming dalahin ay ang load ng iba, Panginoon, sapagkat ang amin ay dala-dala mo na. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na maituro din namin ito sa kanila that they don't need to carry that kind of loads, heavily burdened. Sabi mo nga, come to me and I will give you rest. God, nawa sa aming mga sarili mag-sink in din ito, Panginoon, upang maituro din namin ito sa iba. How can we teach others, oh God, kung kami mismo hindi namin nauunawaan? We keep on carrying our loads, our burdens in lives, oh God. Pati problema ng iba, binubuhat na namin, which is wrong. We are missing the point, oh God, of having you as our Savior, having you as our Shepherd, oh God. We are calling you Shepherd, we are calling you God, Christ, Savior, Forgiver, Healer, Forgiver. Lahat na po tinatawag namin the names that you profess, the quality that you profess, pero hindi namin maisabuhay, oh God. Forgive us, oh Lord. We sinned, we failed, we missed that point, oh God, in our lives. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pagbabago, Panginoon, because we want to live a new life in you, oh Lord. Teach us how to live our lives, oh God, in a right way, right manner, right attitude, right character, oh God, right principle, right point of view, oh God, na nagmumula lamang sa inyo. We are just a failure, oh God. From the very beginning, we are the product of sin, oh God. But because of your love, because of Jesus, because of His blood, we can live a newness of our life, oh God. You made us whole again, and you gave us a new identity, oh Lord. Being your children, oh God, allow us to live as one, oh God.
totoo nga po, Panginoon, mapanghawakan namin ito, maipamuhay namin ito. When you say we are free indeed. When you say that you love us, allow us to feel, oh God, that we are loved, oh God, kahit na walang taong nagpaparamdam ng pagmamahal na ito sa amin, oh God. Ine-expect namin, oh God, ito, ang pagmamahal na ito sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. But we can't feel that love. Well, we feel that we're always being accused, judged, criticized. Lagi po kami nakakaramdam, Panginoon, inferior to others, oh God, because of our failure from our past, because of our mga weaknesses, oh God. But allow us, oh God, to feel that we are loved by you. And it's enough because it's you, Jesus. Ikaw po ang Diyos. Sana po, Panginoon, tunay na maramdaman namin ito at maging sapat na ang pagmamahal mo para po makayanan namin ang pamumuhay namin dito sa mundo habang kami ay nandito sa lupa. At kami po ay mamuhay, Panginoon, with that purpose, O God, the same purpose as yours, O God, na mahalin din ang ibang tao, maipakita sa kanila sa pamumuhay, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa pag-iisip, Panginoon, kung hindi may kasamang gawa. Ang pananampalataya namin, ang pag-ibig namin, Panginoon, tunay nga po makita sa aming gawa, lalo na sa aming mga salita. Help us, Father, O God, to express it, O God. Dahil marami po sa amin, Panginoon, marunong magmahal sa gawa, hindi naman marunong din sa salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabalance namin ang aming mga buhay. O God, the people needs love. People, O God, need to be loved, O God. Maramdaman ito. Mga bagay na hindi kayang may offer ng mundo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging instrumento mo kami ng pag-ibig. Instrumento mo kami, Panginoon, ng kabutihan. Mabasa sa aming buhay ang love letter mo, Panginoon, sa kanila. We are the living love letter of yours, O God, to them. Nawa po, Panginoon, hindi kami ang makatisura ng ibang tao. Manapay, on the contrary, O Lord, kami, Panginoon, sa amin sila makakita, Panginoon, ng kapayapaan, ng help na kailangan nila, someone to pray for them, someone that they can trust, someone, oh God, that a shoulder that they can cry on, oh Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging instrumento mo kami as you've called us. You chose us to be your disciple, to be an ambassador, tagapagsalita mo sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Pinili mo kami kahit na alam mo ang aming mga nakaraan. We fail you a lot of times. We hurt you a lot of times. We sinned others, oh God, but still you love, trust, and looking at us the way who we will become the moment we accepted you, oh God, as our Lord and Savior. Hanggang ngayon, you look at us with compassion eyes, oh God. Hindi mo kami tinitingnan na may panunumbat. Maraming salamat. Araw-araw nagkakamali kami. Kami mismo, ginajudge namin ang aming mga sarili. Kami mismo, nawawala ng tiwala sa iyo na tinawag mo kami to speak, pero kami mismo ang nagsasabing, hindi Lord, mali ka. Nagkamali ka ng desisyon na ako ay pagsalitain mo. Dahil hindi ako marunong, hindi ko kaya. But that is our failure, oh God. Failure to trust in you, in your judgment, oh God. You chose us to be one and allow us to be one, oh God. Maniwala sa iyong judgment, maniwala sa iyong pagmamahal, at magtiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat po kami dito, Panginoon, oh God, hindi kami perfecto, nagkakamali kami araw-araw sa aming pananalita, pag-iisip, sa aming mga emosyon na nadadala kami, Panginoon, provoked by the words, oh God, that we hear around us, oh God. Paano nila kami hinusgahan? Paano namin na tinatanggap, Panginoon, ang mga salitang ito? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-overcome namin ito. At tangi ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapaparangalan sa aming buhay. Help us, Father, to leave a legacy to our children, oh God. Sa aming asawa, Panginoon. Mauna man kami, Panginoon. Meron po kaming naitanim sa kanila, upang sila din, Panginoon, ay manatili at maglingkod din sa inyo. Magabayan mo rin sila, Panginoon.
sapagkat ang goal namin, Panginoon, sama-sama kami, Panginoon. One day, gathering together, O Lord, sa kalangitan. Sama-sama kami, Panginoon, na magpupuri at magsasamba, Panginoon, sa langit. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At dito po ang aking mga kapatiran, Panginoon. Kasama ko sila, Panginoon, na araw-araw, sama-sama po kami magpapalakasan, magpupuri sa iyo, Panginoon, magtutulungan, how to forgive, how to strengthen others, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God. At meron din po kami mga sariling mga pangangailangan, Panginoon. You know them before we speak, O God. Bago pa namin sabihin, alam mo na. Kaya naman, sa oras na ito, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang buhay ng aking mga kapatiran, the desires of their heart, O God, mga pangangailangan namin, Panginoon, you know them, every detail. Minsan nga po, hindi pa namin alam sabihin kung anong pangangailangan namin, Panginoon. But Holy Spirit, intercede for us so that we can put into words the right prayer, the right words, the right people to pray, O God, kung sino po ang mga dapat mong gamitin para sa buhay namin, upang matupad namin ang mga pinagagawa mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa lahat ng tagumpay namin, inaalay namin sa inyo. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless your errands for today. Saan man tayo pupunta at dadali ng ating mga pangangailangan ngayong araw na ito. Trabaho man ito, grocery man ito, or attending someone needs. God is with us. Holy Spirit will always guide and protect us. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Salamat po. Papanalangin lang po natin si Brother Paz. Sorry po. Naalala ko lang. Maraming nasa langit. Maraming salamat po sa mga changes sa aming mga buhay, Panginoon. Ang iyo pong mga gabay sa aming buhay, mga plano mo, nawa po ito ang may sakatuparan at malaya po kaming sumunod. Kung blinded man kami, Panginoon, ang aming mga pag-aalala, Panginoon, sometimes we go contrary, Panginoon, sa iyong mga sa iyong mga plano sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sometimes our emotions hinders us, O God, to obey plainly, O God. Pero patawarin niyo po kami, humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa oras na ito, Panginoon. At ganun din po kay Brother Paz, you know, his situation, yung kanyang mga gamit, Panginoon, ang sasakyan na dapat niyang magamit, Panginoon, para makarating doon, the financial that he needs, O God. But he has an obedient heart. He has an obedient heart, O God, a willingful heart, O God, to obey, Panginoon. At masaya po siyang pupunta doon sa lugar na hindi niya alam, wala siyang kakilala, walang titirhan, walang pastor, wala lahat, Panginoon, but he is very much willing to be used by you. God, hindi po sa amin yan ibinigay dahil alam namin hindi namin kaya, hindi namin magagawang sumunod sa kanya. Ibinigay sapagkat kaya niyang sumunod. He can leave everything just to follow you. And I commend, O God, talaga ang kanyang espiritu, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Gabayan mo po siya araw-araw, Panginoon, sa bagong journey na ito ng kanyang buhay. Travel journey, O God, mga makakasama niya at sa mga susuporta sa kanya. Maraming salamat po. Ingatan mo ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang pagbiyahe, Panginoon, at kanyang mga kagamitan, Panginoon, na madala niya, Panginoon, para sa panibagong journey niya ito muli, Panginoon. Maraming salamat po. At sa mga kapatiran ko, Panginoon, na may mga kahilingan sa kagalingan sa kanilang mga mahal sa buhay, kayo po ang aming tagapagpagaling. Sabi mo nga, we can do even greater things if we ask in your name. Your name has power. Allow that, O God, na maging conviction namin by praying and asking in Jesus' name. It will come to pass. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa buhay na aking mga kapatiran. Maraming salamat, Ate Karen. Always giving your time early in the morning. Ayan po, talagang gumigising siya ng mas maaga sa usual para po makapagbahagi sa atin. Preparing everything beforehand para po handa na siya makapagbahagi. Amen? At huwag niyong hahayaan na si Taning makriticize tayo.
tanggapin po natin. Wala na po tayong pride na, ay, ba't ko ba, yun. Kasi ako po talaga dati, ay super prideful. Hindi ko talaga napapatawad sarili ko. At pag nagkamali ka din sa akin, alam mo na. Amen po. Pero God is so merciful and so full of grace. At makakaya po nating ma-overcome yan. Ayan, kaya ngayon, hindi na po ako nahihiya. Magkamali man ako, tanggap ko because I'm not perfect. Amen. Kaya patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Ayan po. Amen po. Ayan. Sige. Salamat po. At dadagdag ko lang po Ate Janet sa mga sa ceremony ko po about po sa araw-araw ko po na ginagawa every morning. Kasi nakikita po ako yan ng asawa ko every morning. Nagkakape siya, nakita niya ako dito nakaupo sa Alam mo yung tingin niya parang in love siya kay Jesus, no? Kaya, alam mo, ano ko iniisip dito? Parang salita po ako. Andyan siya, nag-iisip po siya. Parang, ano kayo itong ginagano? Kaya, tingnan niyo nga po, di ba? Kasi nung Easter Sunday po, dapat po, ako po, nag-choose po ako dito sa kabilang church. Pero doon siya, gusto po niya doon sa Holy Christ Church po. Gusto ko po, alam niyo po yung binago na siya ni Panginoon. Ang Panginoon na po kung gusto kumikilos sa kanya. Hallelujah. Tapos pagdating po namin ng church, Biblia po niya, bit po niya yan. Iniwan na kami sa sasakyan. Yung excited po siya. Alam niyo po yung parang nakahanap po siya ng, alam niyo pa, sa ganun po, alaking pasasalamat ko po sa Panginoon na excited po sa encouragement po sa akin kung paano binabago ng ang asawa ko. No? Isa po yan. So, Lord, salamat. No? Nakita mo yung excitement niya, dala-dala po niya yan, yung Biblia niyang Portuguese. Excited siya pa po yung unang gustong pumasok sa simbahan kasi iniwan niya na kami. So, alam niyo po yan yung ganon. So, salamat Lord sa patuloy po niyang pagkilos na Holy Spirit. Yan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po yan dahil sa ginagawa ko. Dahil po yan, that's the power. Yun yung kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Po, salamat po, magiging yung witness kung paano yung binabago ang kanilang puso. Salamat po. Ayun lang po ang may share ko po. Salamat Amen. po. God bless po sa lahat. Amen, amen. Grabe po yung ginagawa ng Panginoon. Kasi, imagine niyo po yun, nung sa church nung Sunday, talagang excited siya. Siya talaga yung naunang pumasok. Gusto niya siya yung unang maghatid ng balita na dumating sila. Kasi dapat po talaga sa malapit na church sila a-attend nung Sunday. Pero talagang they traveled hanggang dito para lang makasama namin. Alam mo po bang pagbungad niya ng church, siya lang mag-isa, sabi niya, nagulat ka nandito kami. Ako kasi yung nakatanggap sa kanya sa pagpasok niya. Tuwan-tuwa siya, nagulat ka ay out of my overflowing of the heart talaga na naramdaman ko yung ligay sa kanya. Talagang binati ko rin siya, nakakatuwa. Kasi, siya mismo, excited siya nagsasabi. Sabi ko sa kanya, huwag mong sabihin na, magpaalam kayo, gano'n, nakakatuwa. Kasi, nandun yung kaligayahan, Kanina nga nung naupo siya, ibinigay yung baby, ginawakan pa siya sa ulo, diba? Grabe na nakaka-touch yung gano'n, yung simple gestures na akala natin normal na, Pero sa iba, wow, talagang grabe. Yung parang, kaya mo yan, my wife, di ba? My beloved. Kaya mo yan. Kasama mo ako. Kasama mo ang Diyos, di ba? Parang, akala mo yung, ganun din tayo sa anak natin, di ba? Kapag ginagano natin, showing our love gesture sa kanila. Nakakatuwa. Minsan, yung ginaganyan natin yung anak natin, simpleng gestures, pero alam mo po, yung skinship na yan, ramdam po yan ng mga bata, ng mga natin. Kaya kahit na yung asawa mo nakatalikod sa'yo natutulog, yakapin mo din yan. Meron niyang naiiwan. Amen po. Ramdam nila yan. Hindi man nila, ayaw man nila minsan, kunyari, ay, ang init, ganun. Pero nagmamark po yan. Kaya, leave a mark. Kung sila Armstrong nga, nag-iwan ng tama po ba ako? Neil Armstrong yung una sa sa buwan. O, diba? They leave a mark. Kami ang una nakarating sa buwan. Amen po. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa.
maraming salamat po sa pagbigay ng time. Amen. Sa mga kapatid, kung meron pa po kayong nais ibahagi, maraming salamat Brother Paz at nakikipaglaban din ang kanyang ang wifi. Nakita ko nag-join tapos nawala ulit. Ayan. Sige po, kung meron po kayong nais dagdag or nais na ibahagi o sagutin ang katanungan na kayo po ba kapag you blow it up, ano po ang gagawin nyo para ano yung ginawa nyo to ask forgiveness, or someone relied on you kaso you failed, di po ba, you messed up, ano po ang ayan. Nakabalik kayo po, if you have time to share yung Thank you po experiences sa nyo po. prayers, Janet. Thank you sa prayer po. Ay, salamat Lalagyan po. ko palagi. Kaya nga, Thank you po. sabi ko nga, nakikipaglaban si Brother Paz sa kanyang wifi. Pero alam niyo po, Brother Paz, kahapon, ang ganda ng habang nag-share kayo ng ganun, yung liwanag na yan, ang ganda ng reflect sa inyo. Hindi ko lang pala nabanggit kahapon. Ang ganda ng position nyo. Kahapon, talagang parang nagliliwanag ka. Wow, the Holy Spirit is with you. Ganon, ang ganda. Balikan nyo yung natin kahapon at habang nag-share ka, ang ganda ng yun, liwanag nyo. Ayan. Nabanggit ko lang kasi nakita ko yung liwanag. Pero ngayon talaga, iba yung liwanag talaga nakatapat. Hindi katulad kahapon, parang inside out. Ang ganda. Anyway, sige po mga kapatid, kung may mga time pa po kayo magbahagi, you can unmute po and you can share. And surely, but surely, it's an encouragement to us. Ayan. Amen po. Thank you. Good morning po. At nakuha na si Ate Jeanette. Ayan. Thank you po, Sis Karen. At talagang, pinaiyak mo si Sister Jeanette. Lang po, siguro, reflection sa akin yung sa mga na natutunan ko po ngayon, na bawat isa po sa mga kapatiran natin na purihin po ang Panginoon at talagang makikita natin na lumalabas sa atin dito yung anxious, yung pagkabalisa, na hindi natin alam yung ating gagawin minsan, di ba po? Kaya, nakita ko dito, anxious ka ba sa future mo o sa buhay mo? Parang, yun ang nakita ko sa sarili ko po habang nakikinig ako sa mga sharing ng mga kapatiran. Kaya, nakikita ko na pag tayo talaga dumadaan sa ganitong pakiramdam, emotional tayo, ang hirap pong i-balance, di ba po? Kasi sabi nga po ni Pastor Kuya Paz na tao lang talaga siya din, no? Sa sharing nung isa sa mga niya, kasama niyang kabataan. Talagang tao lang tayo. Kaya tunay po na ang Lord po ang mas nakakaalam sa atin. At siya po talaga, wala siyang pwedeng itago sa atin kasi tayo, wala tayong pwedeng itago sa kanya kasi nakikita niya tayo, yung puso natin, dahil bakit siya yung gumawa sa atin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, napakaganda ng plano ng Lord sa atin. Let's read this promise from the Bible po. Ito po ang sabi dito, sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi po dito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Amen po. Tunay po talaga na mas higit na nakakaalam ng ating Panginoon. Dahil nilikha niya tayo na may magandang katangian po, umpisa pa lang. Ang verse po na to ay ipinangako ni Lord sa mga Israelita po sa isang pinakamahirap na panahon, di ba po? Kung babalikan natin tong verse na to, sa panahon na mahirap na kalagayan nila sa buhay nila. Alam ni Lord, alam po ng ating Panginoon na pinapaalam niya sa kanila na si Prophet Jeremiah po, true prophet Jeremiah, na nung nahuli po sila ng kaaway po, at manirahan sila sa lupang banyaga ng 70 taon. Pero matapos po ang panahong yun, tinulungan sila ng Panginoon na makatakas at bumalik sa kanilang bansa.
Amen po. Can you imagine po? Napakahirap po ng panahon na yun para sa kanila. Pero minadali, ganun pinamadali ng Lord. Binigay sa kanila yung pag-asa. Yung kawalan ng pag-asa, binigay sa kanila ng Lord yun. Sa atin po ngayon, ganun din. Sa sharing ni kapatid Karen, ni Kuya Paz, Ate Janet, Ate Lily. Di ba po, minsan dumaraan tayo sa ganung pakiramdam. Emotional, kahit ako po, ganun din. Nakakaranas tayo ng panghihina. Pero yung panahon na yun, pag tayo po lumalapit kay Lord, andun yung paniniwala natin, yung pag-asa po, ganun binibigay ng Lord sa atin. Kagaya ng mga Israelita po, binigyan sila ng pag-asa na mabuhay at bigyan ng magandang buhay ng ating Panginoon. Pero dahil may pangako si Lord na bibigyan sila ng mabuting kinabukasan, ganun na lang ibinigay sa kanila ang katagumpayan. Kaya maaari din tayong magkaroon ng pag-asa, mga kapatid, na mabuting hinaharap sa ating mga buhay. Kaya huwag nating hayaan na matalo tayo ng kaaway. Kaya sabi po dun sa missing piece, yung nawawalang bahagi ng ating parting katawan, hanapin natin yon. Kagaya na lang po ng puzzle, di ba po? Hindi natin mabubuo yan kung may kulang na isa. Ganon din po sa ating buhay, sa ating puso. Pag nawala yung isang parte doon, hindi tayo mabubuo. At ano po yun? Only God po. Kasi yun ang nakikita ko sa atin. Ang tao kasi pag walang kinikilalang Diyos, walang kakontentuhan sa buhay. Hindi po talaga siya kumpleto pag walang Lord sa buhay. Yan nakikita ko po sa kahit noon man ako, nung hindi ko pa talaga totally kilala si Lord. Kahit ngayon pa naman po, hindi pa ako perfect talaga. Unti-unti inaaral ko siya. Ngayon, unti-unti po, nabubuo yung nawawalang piraso sa aking puso na kakulangan sa pagtitiwala, di ba po, yung walang kapayapaan, wala kang peace o life na mararanasan pag wala po tayong ganitong nararanasang pagpapala sa ating Panginoon. Kaya kagaya ng mga Israelita, ganun po natin sana alalahanin sa panahon ng ating kahirapan, panahon ng mga emotional tayo, di ba po, nararanasan natin yan araw-araw kasi tao pa po tayo. At tayo nga po nabubuhay pa rin sa mundong ito na mahirap i-explain po araw-araw talaga yung nangyayari sa atin. Kasi wala nga naman talagang makakapagsabi sa ating kapatid na, uy kapatid, bukas ganyan ang mangyayari sa iyo. Wala pong sino man na pwedeng magsalita sa atin na mangyayari sa ating future. Kasi only God lang po ang nakakaalam nun. Mahirap pong pagkatiwalaan ng salita ng tao, pag-iisip ng tao. Di ba po? Okay. Lang na kumilos. Naririnig po ba ako? Ayun po, napakasarap pong isipin na yung nawawalang piraso ng ating ate, okay pa po ba ako? Okay pa sis. Thank you po. Okay lang sis. Thank you po. Ayun, isa rin to sa na-topic ko po na nag-uumpisa ako mag-share ng gospel. Hindi ko na-recall lang sa akin to yung missing piece, yung nawawalang piraso daw ng ating hindi man sa katawan pero yung puso. Pag nawalan ng isang kawalan ng pag-asa doon, di ba po ang tao nagkakaroon ng negativity, nawawalan tayo ng pag-asa, kakulangan sa pagtitiwala sa Panginoon. Pero once po na binasa natin yung Bible, unti-unti po mabubuo yung ating kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kasi nakikita natin yung mga nangyayari doon through the Bible po, kung babasahin natin siya. Ganun pala yun ang nangyari noon pa man. Hindi lang ngayon, noon pa pala. Yun na yung ginawang kabutihan ng Lord sa atin. Kaya pag binalikan natin po yung mga story doon, may isip natin na hindi lang tayo nag-iisa. Marami tayo na patuloy po na kinakalaban natin. Hindi natin kalaban. Ako po dati lagi ko sinisip, kaaway ko yan. Yung mga nakagalit ko. Pero ngayon, naiisip ko po, nung buhay ko po bilang isang single mom nung panahon po na yun, talagang wala tayong aasahan. Ako po, based sa single mom nun, wala akong maasahan kahit sino. Kahit sa family ko, ayoko lumapit sa kanila kasi alam ko rin naman na wala rin akong
maano sa kanila dahil hindi nila maibibigay sa akin yung kakulangan na gusto ko. Pero ang una pong naisip ko noon, hindi sila yung, hindi kaaway ang kahirapan. Hindi yun ang kaaway ko, kundi yung aking sarili. Yung iniisip ko po, yung mismong kaaway ko, yung sarili ko, naglalaban yung isip ko at puso ko. Kasi pag once na huminto ako, halimbawa, pag tinatamad tayo mag-work, or kaya meron tayong gustong gawin, pero nag-iisip, naglalaban yung isip at puso. Ayoko niyan, mahirap yan, pero ang puso mo, ganun katindi, i-cheer up ka naman kasi parang gusto niya, magawa mo yun. Pero yung isip mo, ayaw. Di ba po? Yun na iniisip ko, ang kaaway ko, ang sarili ko. Kaya hindi ko to hayaang manalo ang negativity sa sarili ko, sa buhay ko. Kailangan always positive. Kaya praise God po, talaga sinamahan niya ako nung time na ako'y naging single mom po sa buhay ko. Almost 8 years siguro po yun. At naisip ko po ngayon na sabi ko, noon pa pala, kasama ko na si Lord. Hindi pa lang ngayon lang, noon pa pala, andyan na pala siya sa akin. Hindi ko lang nakikita. Kaya yun po yung mahirap sa tao. Hindi kasi natin nakikita si Lord. Sabi nga po, yung hangin, di ba po, hindi natin nakikita. Pero naririnig natin yung ihip ng hangin. Pero hindi natin sila nakikita. Ganon din si Lord. Mararamdaman natin siya kung ating isa sa buhay yung kanyang salita. Ngayon po, praise God, na isa sa buhay ko na po yung salita ni Lord. Dati po, yes po, nagpe-pray lang ako. Andun yung faith ko. Pero sabi nga po ni Pastor Allen kagabi, sa theology class namin, na hindi lang sapat na may faith ka. Without action, hindi rin to magkakaroon ng symbolize na ikaw ba talaga ay naniniwala na may Diyos kung hindi mo rin naman susundin. Like Moises, di ba po? Kung hindi sinabi ng Lord na itapon mo yung anong ginagawa ng tungkod mo para maniwala lang ang tao sa akin. Di ba po? Ganon din tayo. Kung hindi natin susundin yung mga salita, hindi man natin naririnig or totaling nakikita si Lord na sinasabi sa atin yan, pero yung salita niya ngayon sa Biblia, through Bible po, kung babasahin natin, walang masama kung susundin natin to. At yun po yung nararanasan ko ngayon. Kasi hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko at punong-puno po ako ng kagalakan at talagang itinataas ko po araw-araw. Kulang man po ang salitang salamat, pero nararanasan ko po yung pagpapala niya po sa akin. Talagang tunay po na kumikilos ang Lord sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ko, pati sa mga nakakasalamuha kong tao, yung family ko po. Yun, sabi nga po, ang first ministry natin is ang ating family. So nararanasan ko po yun na kumikilos din siya sa family ko. Na ibig sabihin po, ganun po talaga niya nakikita ang puso ko kung paano gusto ko pang matuto sa kanya. At unang winala niya sa akin, yung pagiging hindi ko kontento sa buhay. Ngayon, natuto ako makontento sa buhay kung ano meron ako. Dati talaga nun, testimony ko po, laging may kulang sa buhay ko. Laging yun ang nararamdaman ko, yung walang kasimplihan sa buhay. Ngayon, sinimplihan ko yung buhay ko, mas lalo pa pala akong naging masaya. Kasi hindi ko nahinangad ng ganitong bagay, hindi ko nahinangad yung ganong kayamanan na noon talaga lahat tayo gusto mangyari yun. Pero once na nakilala natin si Jesus Christ, binasa natin yung banal na salita niya, mararanasan pala natin yung pagpapalang yun na yun pala ang nawawala sa aking piraso. Na yun, nakita ko ngayon sa reflection ko na gusto ko i-share. Yung missing piece sa ating buhay. At yun ay si God. Nawala sa akin for how many years po na hindi ko siya kinilalang Lord. Sabi nga po, sinasabi ko lang na may Lord ako, pero hindi ko naman sinasabuhay at sinasapuso. Ngayon po, naunawaan ko kung ano ba talaga yung faith na meron ako ngayon. Na kailangan pala, kung sinabi mo na kapatid na may faith ka, kailangan panindigan natin na kahit na anong hirap yan, tag-unos sa buhay mo, pag sinabi mo, Lord, hindi ko to kaya, Lord. Lord, kailangan, Lord, tulungan mo ako dito. Ibig sabihin, naniniwala tayo na may Lord na tutulong sa atin. Kaya, isa sa pinakamagandang testimony ko, yun nakakuha pa ako ng license at nung namatay yung tatay ko, at bago po namatay pala yung tatay ko, sinamahan ako ni Lord at nakita ko po, kumilos siya sa akin. Kaya hindi ko po makalimutan yung ginawa niya.
At sa dami pa ng mga ginawa niyang kabutihan sa akin. Hindi mabilang. Kung magsasalita ako, kulang po ang maghabon sa mga ginawa niyang kabutihan. Kaya maraming salamat din po sa mga share ng mga kapatid kasi natututo tayo dahil sa mga napagdaanan nila. At tunay po talaga na nasa atin ang Panginoon ngayon kasi nandito tayo sama-sama. Na pwede naman tayong kumalas dito sa group chat na to. Pwede na tayong mag-live pero andito tayo. Bakit po? Kasi gusto pa nating marinig yung mga magaganda at mabubuting ginawa ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon araw-araw at naway sumaatin po lagi siya sa ating mga buhay. God bless you po. Ate Jeanette, back to you po. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa iyong binahagi. At tunay na ang Panginoon ay tapat sa ating mga buhay. Ano po? God is faithful. Maniwala lang po tayo. Talaga. At sa ating paniniwala, isabuhay po natin para maranasan talaga natin. Amen po. Ayan. Maraming salamat mga kapatid. Meron pa po bang nais na bahagi? Okay. And ayan po. Hello. Ayan. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa at sa mga bahagi po na sharing ng bawat isa. Kita-kita po tayo muli sa gawain mamayang gabi. It's Tuesday. Meron po tayong JSM at mamayang gabi. At bukas pong muli ng umaga. Ayan. Maraming salamat po. Magpaalam na po ako sa ating mga kapatiran na nasa live. Kita-kits po tayo. At kung nais niyo po maging bahagi ng aming GC, just PM us so that we can add you po. Ayan. Maraming salamat. God bless you po.